Joining us today is Opposition Senator Risa Ontiveros. Hello, Senator Risa. Welcome to Rappler. Thank you, Bons. Hello. At sa lahat din ng mga tagapanood ng Rappler. Senator Risa, let's get right to it. It's the question of many. Will the impeachment trial of VP Sara Duterte push through? Oh, for sure. In fact, it is pushing through as we speak. Yung impeachment trial ni VP Duterte ay buhay na buhay at saka ongoing. Maalala po ninyo, Bons at mga kababayan, na nag-issue nga ng summons yung korte kay VP Duterte at meron po siyang 10 araw para magpadala nung kanyang formal answer sa amin sa Senate Impeachment Trial Court. So dumadaan po yung mga araw na iyon. Pagkatapos niyang mag-submit ng formal answer, meron namang 5 araw yung prosecution para isubmit din nila sa korte yung kanilang reply. So umaandar yung Senate impeachment trial na ito. The court is in session. Buhay na buhay po ang proseso. Okay, there have been talks, of course, that what transpired last week during the eventful last session days of the Senate was scripted. Do you believe so? Mahirap sabihin, Bons, kung scripted ba o hindi. Basta ang pinaka-importanteng binantayan at tinayuan namin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at eventually naming 5 na bumoto laban dun sa motion na ibalik pa, i-remand pa sa House of Representatives yung impeachment complaint. Ang pinaka-pinanindigan namin ay dapat magpatuloy. Forthwith nga Ibig sabihin agad-agad yung impeachment trial. Yun yung tungkulin na ibinigay sa aming mga senador ng ating konstitusyon. At palagay ko, yun yung inaasahan din sa amin, Bons, ng ating mga kababayan, na itaguyod namin yung prinsipyo ng accountability, no? Na sino man sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung mga pinakamataas, at ang pinag-uusapan natin ditong impeached official ay yung pangalawang pinakamataas na official sa gobyerno, ay dapat sumagot ng maayos kapag may ganitong mga seryosong akusasyon, no? Nakapaloob nga sa 7 articles of impeachment, kailangan naming sumagot. Lalo na kung in-impeach ng House of Representatives at tinansmit sa Senado yung articles of impeachment, deserve po ng ating mga kababayan na marinig yung mga ebidensya, yung mga testigo, at magkabuo din ng opinyon nila sa mga usaping ito. Kumbaga, Bons, hindi lang kaming mga senador ang boboto ng convict ba or acquit ba, pati nga yung ating mga kababayan. And in the end, hindi lang sila, yung kasaysayan mismo. Senator, maraming nagtatanong siguro, prior to that eventful Senate sessions, and of course started nung Monday, meron bang nangyaring executive session or caucus or closed-door meetings na nangyari among the senators bago kayo sumalang sa plenary? Walang nangyaring closed-door meeting as such, Bons. Maalala nyo nung Pebrero pa lang, nung unang tinransmit ng House yung articles of impeachment sa amin sa Senado, na in-expect nga namin ni Senator Coco na magpapatuloy lang as normally prescribed by the Constitution. Pero sa halip, in-adjourn yung session na hindi sinimula ng Senado yung Senate impeachment trial. In that interim or in that interregnum sa pagitan nung pag-adjourn nung February hanggang pag-resume ng session namin ngayong June, I remember sinabi nga ni Senate President, magkakaroon ng All Senators Caucus. Winelcome namin yon ni Senator Coco. Sabi pa nga ni Sen Coco noon, okay, pag All Senators Caucus, makaka-present tayo ng arguments doon. Bakit dapat magpatuloy na yung Senate impeachment trial? Okay, umabot tayo sa June, hindi nangyari yung All Senators Caucus, si Sen Coco na ang nanawagan. Mag-caucus tayo para paghandaan, no, yung pagpapatuloy ng Senate impeachment trial. Hindi pa rin nangyari yon. So finally, yung sabi mo nga, Bons, mga eventful
na mga pangyayari nung nakaraang linggo. So at least nung nakaraang linggo, nasimulan na nga natin for real yung Senate impeachment trial kasi napasumpa si Senate President bilang presiding officer. Kaming ibang mga senador ay nanumpa din sa kanya bilang senator judges. Naaprubahan namin yung rules of impeachment at yun na nga, nag-issue ng summons ang korte kay VP Duterte. Okay, Senator Risa, for the benefit of those watching us now, yung word kasi na remand, of course, you argued during the plenary that basically it's killing the impeachment. Ano ba yung ibig sabihin ng remand? At does it mean ba na talagang end na? Or yun nga katulad ng sinabi mo kanina, parang you find comfort nga dito na magko-crossover talaga yun? Magko-crossover po talaga, bonds, at kaya ng nabanggit ko kanina, may confidence ako doon dahil doon mismo sa pangalawang condition sa motion na inaprubahan nila addressing the House of Representatives of the 20th Congress. So hindi po natigil o napatay yung impeachment trial. As I mentioned earlier, it is ongoing. So yun po, abangan po ng ating mga kababayan yung mga susunod na kabanata, yun nga pong formal answer ni VP Duterte and then yung magiging reply ng mga prosecutors. And finally, siguro yung heart and soul ng anumang impeachment trial, pati ito yung pagdinig naming mga senator judges at ng buong sambayanan, no? Sa mga ebidensya at testigo sa bawat isa sa 7 articles of impeachment dito. In relation, of course, to dun sa naging action ng Senate to remand or to send back the complaint to the House of Representatives, of course, House Speaker Martin Romualdez said that he was deeply concerned by the action. Meanwhile, of course, Senate President Jesus Cordero maintains that the Senate acting as impeachment court has no limit. So reacting siya doon sa mga sinasabi, of course, ng mga lawyers na hindi daw pwedeng gawin ng Senate yon na i-remand. Pero minamaintain niya din, of course, na they didn't or the Senate didn't violate the Constitution. How do you react to that? Well, kahit po kay presiding officer, nagpaalala po ako na the Senate sitting as a legislative body, halos limitless sa pagkilos niya within the legislature. Pero, at ito sinasabi, hindi lamang ko, no, ng mga legal experts talaga, bilang impeachment trial court na isang non-legislative, no, personality ng Senado, we are bound and by the highest authority, walang iba kundi ang konstitusyon. So bago pa man ang ibang mga opisyal sa ating gobyerno, concerned na kami ni Senator Judge Pimentel sa mga kaganapan, kaya't nanindigan po kami at sa huling boto, 5 po kaming nanindigan na hindi dapat ibinalik, whether ang salita po nilang ginamit ay remand o dismiss o return, pare-pareho yung magiging epekto niyan kung nagawa po nila na i-delay o itigilin yung impeachment trial. Pero at least, so yun, 5 kaming bumoto ng no na ibalik yan sa House of Representatives dahil yung sinasabing layunin ay pwede sanang simpleng gawin kung ni-require ng korte sa House or particularly sa House prosecutors na yun na nga, i-certify na hindi nila nilabag ang konstitusyon, particularly yung 1-year bar rule dun sa 3 impeachment complaints at yun na nga na yung House sa 20th Congress ay magsa-certify na willing and ready silang ipagpatuloy yung trial. Simple sanang nagawa yan na hindi na kailangang ibalik sa House. Tuloy, nagkaroon na naman ng dagdag na delay o clarification kasi sabi ng House, dine-defer muna nila yung pagtanggap ulit ng articles of impeachment hanggat kami, ang Senate Court, ay may i-clarify na mga tanong nila. So nakumplika ang dapat simpleng bagay. Simple dahil klaro ding iniuutos ng konstitusyon. Pero
Gayunpaman, 'di ba, sa kahaba-haba man ng prosesyon, ika nga, Bonds, sa simbahan pa rin tayo aabot. Andito na rin at andito pa rin tayo sa impeachment trial court. At gaya ng nabanggit ko kanina at gusto kong i-reassure ang ating publiko, buhay na buhay at nagpapatuloy po ang trial na ito. Senator, okay, nabanggit mo na of course, 5 kayo na senador na nag-vote against the motion na pinakilala nga dun sa Senate plenary last week. Were you surprised ba, of course, given na si Senator Coco Pimentel would be voting no, pero nagulat ka ba na may 3 pang umanib or sumama sa inyo sa pag-vote ng no? I was very, very pleasantly na nagulat. Nung una, inaasahan ko lang, kaming dalawa lang ni Sen Coco boboto ng no. Pero I was so happy. May 3 pa kaming kasama mula sa Senate majority, mga kapwa namin senator judges, na ayun, sabay-sabay kaming nanindigan na hindi dapat at hindi kailangang ibalik sa House yung impeachment complaint at pwedeng habang hawak namin sa impeachment trial court, pasagutin lang ang House prosecutors doon. So it was a very good sign, no, na kahit sa majority-minority divide sa Senate ay nagkakaisa at least ang 5 senator judges na dapat lamang ipagpatuloy yung proseso sa loob ng korte. So, okay, nandun na tayo sa posisyon na magko-crossover talaga yung trial sa next Congress. So, what are your best 3 scenarios with this trial? I just have one good scenario, Bonds, na simpleng magpatuloy yung impeachment trial sa korte ng 20th Congress na mananatili kaming 12 matitirang senador mula sa 19th Congress, madadagdagan ng 12 senador pa sa 20th Congress, simpleng manunumpa sila sa presiding officer as they arrive, gaya ng nakasulat sa trial or impeachment rules. And didinigin namin sama-sama yung mga ebidensya at testigo sa bawat isa sa 7 articles of impeachment at balang araw ay sabay-sabay po kaming magdedesisyon, boboto sa bawat article kung convict ba or acquit ba. That's, I don't even need 3 best case scenarios. Yun yung iisang scenario na mabuti at dahil alinsunod sa utos ng konstitusyon. Of course, sinabi ni Senate President Chis Escudero na base dun sa original timeline niya, if yun talaga yung susundin, in 3 months magkakaroon na ng possible verdict, of course, yung Senado. Sa sarili niyo pa ang timeline, enough ba yung 3 months or it can be shortened? Ano sa tingin niyo yung possible na timeline kung gaano katagal mag-roll itong trial? Wala pa akong i-drawing, kumbaga, Bonds, na timeline kasi yun na nga andun pa tayo sa unang mga hakbang ng trial na ito. Iniintay pa natin yung formal answer ni VP Duterte. Pagkatapos niyan, iintayin pa natin yung reply ng prosecutors bago pa namin masimulang madinig yung unang-unang ebidensya at unang-unang testigo sa 7 articles of impeachment. Kaya nag-react ako noon dun sa panukalang 19 days na trial calendar. Hindi ko pa matimbang yung 3 months na trial calendar na na-anticipate ng presiding officer. Kasi in fact, yung isa sa mga unang pwede pang gagawin ng senator judges ay yun na nga, i-plot yung aming trial calendar. So doon wala pa po kami. Kaya para sa akin, premature pa para ma-anticipate ko ganong katagal maaring tumagal itong trial na ito. Okay. Let's go back to that na kailangan pang i-plot, of course, ng mga senator judges yung trial calendar, which I assume pagdedesisyonan yan na sa 20th Congress with the newly elected senators din na magjo-join sa inyo. Depends po. Simulan naming i-plot yung trial calendar dito sa 19th Congress. At kung hindi man matapos, ituloy lang at tapusin sa 20th Congress. So, Senator, kumbaga, ayan, pagdedesisyonan yan lahat dapat ng
24 senators. Tama ba? Mhm. Tama po. Okay. Okay, in a press briefing yesterday, of course, Vice President Sara Duterte said that if her allies are asked to inhibit from the trial, then you should also do the same due to what she described as your political bias. How do you react to that? Well, malaya naman kahit sino, Bons, no, na pumansin sa kondukta naming mga senator judges at magpanawagan ng kung anong tingin nila, gusto nila o dapat. But as we were talking about since earlier, tungkol dito sa kabuoang impeachment, napakaaga pa. Napakaaga pa, dahil nga nandito pa lang tayo sa iniintay pa yung formal answer ni VP Duterte. Kung meron nga siyang mga napapansin o gustong ipanawagan, walang pinakamabuting setting at panahon, kundi dun nga po sa formal answer niya, dun sa summons ng Senado. Sa pagkakaalam ko, wala pang formal na panawagan o motion sa kahit sinong senator judge kaugnay ng inhibition. At yun na nga, kung gustong simulan ni VP Duterte, gawin po niya sa kanyang formal answer dun sa summons ng Senado. And then balikan ko yan, no? Kasi in the past days, in the past weeks actually, yung mga allies ni Vice President Sara Duterte, yung mga senators in particular, we have Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, and of course, Senator Amy Marcos have been going around the world, actually palipat-lipat sila ng bansa with the VP, talking about, of course, yung impeachment, yung kanilang pag-alay sa VP. Sa tingin niyo makakaapekto ba 'to or dapat ba hindi talaga sila sumama sa VP given na meron silang gagampanan na pagiging judge sa upcoming trial ni VP Sara Duterte? Well, para sa akin, Bons, kahit hanggang sa sandaling ito, inaasahan ko sa bawat senator judge ang parehong inaasahan ko sa sarili ko. I mentioned earlier, napakaaga pa para pag-usapan ang usapin ng inhibition. May tamang panahon para kung may formal motions kaugnay niyan, at hindi pa ngayon, palagay ko, dahil napakaaga pang yugto sa impeachment. And higit sa lahat, no, yung inaasahan ko kasi sa sarili ko, na ganun din ang inaasahan ko sa bawat senator judge pa, ay simpleng pakinggan ko, timbangin ko ang bawat ebidensya at bawat testigo na ipepresenta pa nga lamang sa amin at ihaharap pa lamang sa amin, at na ako at bawat pang kapwa senator judge ay magdesisyon at bumoto eventually batay sa mga ebidensyang iyan, batay sa katotohanang maririnig at tatago sa aming isip at puso. At wala nang iba, yun ang aking tungkulin, yun ang tungkulin naming lahat, at yun ang ginagawa ko sa ngayon at patuloy na inaasahan sa bawat kapwa senator judge. Senator, you will be joined by new colleagues in the Senate. Of course, may paparating, nandun si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and others na nandyan din, of course, another Tulfo, Senator Erwin Tulfo. How will they affect the newly elected senators, affect the quality of the Senate in terms of perceived partisanship? Well, bawat Senado, let alone bawat impeachment trial court, ay syempre every 3 years nag-iiba-iba ang komposisyon. And I would say, kung tignan natin yung buong kasaysayan ng Senado, ang bawat Senado ay may sarili niyang strengths or may sarili ding mga limitasyon. And I look forward dun sa pag-convene ng 20th Congress at ang pagganap din niya ng tungkulin namin bilang impeachment trial court during the 20th Congress. Yung usapin po ng partisanship, par for the course yan sa bawat Senado din, dahil bawat senador ay maaring may sariling partido or kung independent siya, ganun din yung personality na dinadala niya sa Senado at pati sa isang impeachment trial court. Pero ang hindi
iiba at hindi nagbabago, Bonds, ay pagdating sa isang impeachment trial court, iyang expectation na meron po kaming na hindi non-partisanship, meron kaming impartiality bilang senator judges, anuman ang maaring merong party affiliation namin o wala. So at least klaro yung konstitusyon kung ano ang inaasahan sa amin bilang senator judge, regardless kung anumang posibleng party affiliation ng bawat isang senador at bawat isang senator judge. Na party affiliations na kino-contemplate din naman ang ating konstitusyon dahil sinasabing tayo ay isang multi-party system sa ating gobyerno at sa ating demokrasya. Pero pagdating sa napaka-importanting proseso tulad ng impeachment ay pinapatong sa amin yung obligasyon niyang impartiality bilang senator judges. Senator, do you think ito bang, kasi parang sobrang daming delays na di ba? The Feb 5 and then June and then ngayon, crossover na sa next Congress. Do you think ba itong mga ganitong delays, these developments when it comes to impeachment trial has something to do with President Ferdinand Marcos Jr. very lukewarm response or parang siya na mismo yung nagsasabi na ayaw niya ng impeachment? Do you think may relation ba ito dito? Hindi ko masabi, hindi ako magko-comment kay Presidente kasi by now, wala na rin sa korte niya ang bola. This ball is in the court, literally in the court of the Senate Impeachment Trial Court. So ano pa man yung gawin o hindi gawin ni Presidente o nino pa mang ibang opisyal ng gobyerno, yun na nga po, nasa sa amin na po sa Senate Impeachment Trial Court which is in session and the trial is ongoing. Nasa sa amin na yung mabigat na responsibilidad na isagawa ang prosesong ito at pagdating ng sandali, i-deliver sa ating mga kababayan yung pinakamahusay na desisyon na kaya naming gawin. Yung boto namin na kaya naming i-cast dito sa usapin ng accountability of public officials. Okay. So, I'm down to my last question. To wrap up, Senator Risa, critics say that this highly political process should be set aside and focus on what really matters. How do you react to that? Or how do you convince the Filipino people that we should proceed with the trial and hold the Vice President accountable with the impeachment complaint against her? Ang masasabi ko, Bonds, this really matters. Itong usapin ng pagsunod sa konstitusyon, itong usapin ng pagganap ng Senado sa isa sa matataas na responsibilidad niya bukod sa pagsasabatas, bukod sa pag-iimbestiga, bukod sa taunang pagbuo ng budget, itong pag-conduct ng trial kapag may impeachment complaint na tinransmit sa kanya, kapag may impeachment complaint na inaprubahan ng House of Representatives. This really matters. Kasi kung hindi po tayo susunod sa ating konstitusyon, kung hindi po gaganap ang Senado sa isang pinakamataas na tungkulin niya, kung hindi didinigin ang mga ebidensya, mga testigo tungkol sa issue ng accountability ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno, paano natin ilalagay sa ayos yung mismong gobyernong iyon? Ang gobyerno na dapat ay kaya at gustong tumugon sa mga problema sa pang-araw-araw ng ating mga kababayan. Yung mga usapin ng kahirapan, ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, yung kawalan ng hustisya, kung hindi namin sasagutin itong obligasyon tungkol sa hustisya din sa pamamagitan ng isang impeachment trial. Parang binali rin namin yung isang braso namin, parang itinali at iniwan ang gobyerno na isang
braso na lang, kalahating kaisipan na lang, kalahating puso na lang para gampanan ang tungkulin sa taong bayan. Hindi po pwede. This impeachment really matters. Kasi kailangang isettle ng Senate Impeachment Trial Court with finality. Convict ba? Acquit ba? We owe our people that answer, Bonds. It really, really matters. Thank you so much, Senator Risa Hontiveros.